Naisip mo na ba na ang kanin na kinakain mo araw-araw ay maaring tahimik na nagpapataas ng iyong blood sugar? Oo, alam ko, parang kakaiba. Ang kanin ay normal lang sa atin, nakakaaliw at bahagi ng halos lahat ng pagkain. Parang wala namang masama, di ba? Pero heto ang totoo, paano kung ang paraan ng pagluluto at pagkain ng kanin ng karamihan sa atin ay talagang nakakasama sa kalusugan, lalo na kapag lagpas na sa edad na 60? Kumusta? Masaya akong nandito ka ngayon. Ang video na ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng pag-asa, para tulungan kang mabawi ang kontrol sa iyong kalusugan. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang kaaway ang kanin. May mga simpleng paraan na suportado ng siyensya para makatulong ito sa tiyan mo, makapagpababa ng blood sugar at mapabuti ang iyong kalusugan. Walang kailangang mahal na suplemento o makina, simpleng mga pagbabago lang na kaya mong gawin araw-araw. Matagal ko nang pinag-aaralan ang kalusugan ng mga nakatatanda, at nakita ko na maraming tao ang sumusunod sa mga payo, umiinom ng gamot, sumusunod sa dieta. Pero mataas pa rin ang blood sugar. May bilbil pa rin at hirap sa pagdumi. Doon ko naisip, minsan ang problema ay nasa maliliit na bagay na hindi natin napapansin. Tulad ng kung paano natin niluluto ang kanin. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 simpleng tips tungkol sa kanin na pwedeng baguhin ang iyong kalusugan. Mabilis lang ang mga ito, sinusuportahan ng pag-aaral, at ang pinakamaganda, madali mo itong maisasama sa pang-araw-araw mong pagkain. Pero una, may tanong ako, kumakain ka ba o may kakilala kang kumakain ng kanin halos araw-araw? Naranasan mo na bang makaramdam ng bigat o antok pagkatapos kumain at sinisisi mo ito sa pagtanda? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba, gusto kitang marinig. At kung naghahanap ka pa ng mga simpleng tips sa kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa ating pamilya. Ngayon, simulan na natin ang unang tip tungkol sa kanin. Ang tip na ito ay makakatulong sa katawan mong mas maka-absorb ng nutrients. Gamit lang ang konting dagdag na oras. Simple lang pero makapangyarihan. Ito ay ang ugali ng pagbabad ng kanin bago lutuin. O yung hakbang na madalas nating nilalaktawan ay pwedeng magbago sa reaksyon ng katawan mo sa pagkain. Baka iniisip mo, matagal na akong nagluluto ng kanin ng hindi binababad. Bakit ko pa babaguhin? Ito ang nakakagulat. Kapag hindi mo binabad ang kanin, maaaring hindi maabsorb ng katawan mo ang ilang importanteng nutrients, lalo na habang tumatanda ka. Dahil ang kanin, puti man o brown, ay may taglay na tinatawag na phytic acid. Ang phytic acid ay matatagpuan sa panlabas na bahagi ng butil ng kanin. Natural ito, pero sa loob ng ating katawan, para itong pasaway. Kumakapit ito sa mahahalagang mineral tulad ng calcium, zinc at iron. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa katawan nating maabsorb ang mga importanteng mineral. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nakakaramdam ng panghihina, marupok na buto o mabagal na resistensya, malaki ang epekto nito. Pero heto ang magandang balita. Ang pagbabad ng kanin tulad ng ginagawa noon ng ating mga lolo at lola ay nakakatulong para bumaba ang phytic acid at para mas makuha ng katawan ang mga importanteng nutrisyon. At hindi lang yan, mas magaan din sa tiyan ng binabad na kanin. Maraming nakatatanda na nakausap ko ang nagsabi na madalas silang makaramdam ng kabag, bloating, o parang sobrang busog pagkatapos kumain ng kanin. Pero nang simulan nilang ibabad ang kanin, mas gumaan ang pakiramdam nila habang at pagkatapos kumain. Paano ito ginagawa ng tama? Pagkatapos, hugasan ng maigi ang kanin gamit ang malamig na tubig. Ibabad ito sa maligamgam na tubig ng 30 hanggang 60 minuto bago lutuin. Ang simpleng hakbang na ito ay tumutulong para lumambot ang bigas, masipsip ang tubig at mabasag ang mga sangkap na mahirap tunawin.
Kung nagmamadali ka, kahit 30 minuto lang na pagbabad ay makakatulong na. Pero huwag susobra kapag binabad ng mahigit 3 oras, lalo na kung mainit ang paligid. Pwedeng masira ito dahil sa bakterya. Naalala ko ang isang babae, 72 taong gulang, laging abala pero may sensitibong tiyan. Isa lang ang binago niya, binabad niya ang kanin bago lutuin. Makalipas lang ang ilang linggo, halos nawala na ang kabag at paninikip ng tiyan na matagal na niyang dinaranas. Tinawag niya itong maliit na himala. Isang simpleng hakbang lang ito, walang gamot, walang espesyal na gamit, tubig lang, kaunting oras at tamang layunin. Pero ang resulta, mas maayos na pagtunaw ng pagkain, mas maraming nutrients sa katawan at mas maraming enerhiya pagkatapos kumain. Subukan mo rin. At kung ginagawa mo na ito, magkomento ka sa ibaba kung anong epekto ang napansin mo. Kung hindi pa, ano ang pumipigil sa'yo? Ngayon, kung sa tingin mo ay madali lang ang pagbabad ng kanin, hintayin mong marinig ang kaya ng 1 kutsarang suka para sa iyong blood sugar. Dumako na tayo sa ikalawang tip, isang bagay na simple, hindi inaasahan pero napaka-epektibo. Pagdagdag ng suka, tama, suka sa kanin? Parang kakaiba, di ba? Baka iniisip mong masisira ang lasa, pero pakinggan mo muna. 1 kutsara lang ng tamang suka ay maaaring magdala ng malaking epekto, hindi lang sa blood sugar, kundi pati sa panunaw ng pagkain at sa kung gaano ka kasigla pagkatapos kumain. Heto kung bakit. Ang suka, lalo na ang raw apple cider vinegar, ay may natural na acid na tinatawag na acetic acid. Ang compound na ito ay nagpapabagal sa pagdigest at pag-absorb ng carbohydrates sa katawan. Ibig sabihin, mas kontrolado ang iyong blood sugar at hindi ito biglaang tumataas pagkatapos kumain. At napakahalaga nito lalo na kapag lagpas ka na sa 60 dahil mas sensitibo na ang katawan sa pagbabago ng blood sugar. Kung ikaw ay may pre-diabetes o type 2 diabetes, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging susi sa mas magandang kalusugan. Isang kilalang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagpakita na ang pagdagdag ng suka sa kanin ay kayang pababain ang glycemic index nito ng hanggang 31%. Malaking pagbaba ito mula sa pagkaing mabilis magpataas ng asukal sa dugo, naging mas kontrolado at magaan para sa katawan. Naalala ko ang isang mabait na lalaki na nasa huling bahagi ng 62. May prediabetes siya at madalas siyang nakararamdam ng pagod at panghihina pagkatapos kumain. Sinimulan niyang magdagdag ng 1 kutsara ng fermented vinegar sa tubig habang niluluto ang kanin. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti ang kanyang fasting blood sugar at mas magaan na ang pakiramdam niya, mas alerto at mas hawak niya ang kalusugan niya. Paano mo ito magagawa sa bahay? Madali lang talaga. Kapag nilalagyan mo ng tubig ang rice cooker o kaserola, idagdag mo lang ang 1 kutsara ng natural na fermented vinegar, tulad ng apple cider vinegar. Yun lang ang kailangan at huwag kang mag-alala. Hindi nito mapapaasim ang lasa ng kanin. Sa katunayan, maraming tao ang nagsasabing mas malinis at presko ang lasa ng kanin kapag niluto sa ganitong paraan. Pero ito ang mahalagang paalala, siguraduhin mong tunay at fermented ang suka na gagamitin mo. Hindi yung artificial o may flavor lang. Ang mga peking suka ay walang benepisyong pangkalusugan at kung sensitibo ang tiyan mo, maaring makasama pa ito. Kung unang beses mo itong susubukan o kung medyo sensitibo ang tiyan mo, magsimula muna sa kalahating kutsara. Tingnan kung paano magre-react ang katawan mo. Napakasimple ng tip na ito, pero sa pagdaan ng panahon, maaari itong magdulot ng malaking pagbabago. At ang maganda rito, hindi ito gamot at hindi rin ito bahagi ng mahigpit na dieta. Isa lang itong natural na paraan para suportahan ang kalusugan ng iyong katawan.
Ngayon dumako naman tayo sa isa pang hindi inaasahang tip na makakatulong sa puso mo at sa blood sugar. Tungkol ito sa oatmeal. Oo, oatmeal. Kapag hinalo mo ito sa kanin sa tamang dami, maaari itong magdulot ng kahanga-hangang epekto sa iyong kalusugan. Karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ang trick na ito. Ang sikreto, haluan lang ng kaunting oatmeal ang iyong nilulutong kanin. Alam na nating maganda ang oatmeal para sa puso, panunaw at kolesterol. Pero heto ang nakakagulat. Kapag hinalo mo ang kaunting oatmeal sa iyong kanin, makakatulong ito sa katawan mong mas kontroladong iproseso ang asukal at mapanatiling malinis at malusog ang mga ugat sa katawan. Heto kung paano ito gumagana. Ang oatmeal ay may taglay na beta-glucan, isang uri ng soluble fiber. Kapag kinain mo ito, gumagana itong parang malambot na espongha sa iyong tiyan. Sinisipsip nito ang masamang kolesterol, pinapabagal ang panunaw, at pinipigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Para sa mga nakatatanda na may mataas na kolesterol, pre-diabetes o problema sa presyon ng dugo, malaking tulong ito. Ayon sa pag-aaral mula sa National Institutes of Health, ang pagdagdag lang ng kaunting oatmeal sa kanin ay kayang pababain ang pagtaas ng blood sugar ng hanggang 43%. Isang malaking hakbang ito para sa mas balanseng kalusugan, pero heto ang susi, huwag susobra. Kaunting dami lang ang kailangan. Ito ang tinatawag nating golden ratio. Kung nagluluto ka ng isang tasang kanin, mga 150 gramo, magdagdag lang ng 1 hanggang 1.5 kutsarita ng plain, dry oatmeal. Katumbas ito ng halos 5% hanggang 7% ng buong dami ng kanin. Sapat na ito para makuha ang benepisyo sa kalusugan nang hindi pinapabigat ang pagkain. Bakit hindi dapat sobrahan? Kahit maganda ang oatmeal, kapag nasobrahan, lalo na sa mga matatanda, maaaring magdulot ito ng kabag, gas, o mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain. Ang sikreto ay balanse. Kaunting dami bawat araw ay nagbibigay ng tamang hibla para mapabuti ang panunaw, mapababa ang kolesterol, at mapanatili ang enerhiya matapos kumain. At nakita ko na ang simpleng pagbabagong ito ay tunay na gumagana. May isang babae na nasa mid-70s, may mataas na kolesterol at nagsisimula na ring makitaan ng senyales ng diabetes. Sinimulan niyang magdagdag ng 1 kutsarita ng oatmeal sa kanyang kanin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, malinaw ang naging pagbabago sa kanyang blood test. Pero ang mas mahalaga, mas maganda ang pakiramdam niya, mas malinaw ang isip, mas masigla, at mas nararamdaman niyang kontrolado niya ang kanyang kalusugan. At heto ang isang mahalagang paalala. Kung may problema ka sa kidneys, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago dagdagan ang fiber o whole grains sa iyong pagkain. Magkakaiba ang pangangatawan ng bawat isa at mas ligtas kung siguradong akma ito sa iyo. Ngayon na na-upgrade na natin kung paano nakakaapekto ang kanin sa blood sugar at cholesterol mo, dumako tayo sa isa pang makapangyarihang sangkap na ginamit na ng maraming henerasyon. Sa susunod na tip, konting-konti lang ang kailangan pero malaki ang maitutulong sa kalusugan. Ang tinutukoy natin ay turmeric. Baka kilala mo na ito bilang pampalasa sa curry o tsaa. Pero ang hindi alam ng marami, kahit maliit na badbad lang ng turmeric sa kanin ay makakatulong sa katawan mong mas maayos tumugon sa insulin at makatulong pa sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Ang sikreto nito ay nasa curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric. Kilala ito bilang antioxidant at anti-inflammatory. Pero ang pinakakahanga-hanga sa curcumin ay ang kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo ang insulin sa katawan, parang inaayos ang susi para muli itong magkasya sa kandado. Habang tumatanda tayo, marami ang nagkakaroon ng insulin resistance kung saan hindi na gaanong tumutugon ang katawan sa insulin.
Dito nagsisimulang tumaas ang blood sugar, mawalan ng sigla, tumaba, at kung hindi maagapan, magdulot ng mas seryosong komplikasyon. Pero ayon sa pag-aaral ng National Institutes of Health, ang regular na pag-inom ng curcumin ay maaaring magpababa ng insulin resistance ng hanggang 23%. Halos kapantay ito ng epekto ng ilang banayad na gamot para sa diabetes. At ang kailangan mo lang, isang kurot lang. May isang babae nasa huling 60, matagal nang may type 2 diabetes. Sa paintulot ng kanyang doktor, sinubukan niyang magdagdag ng kaunting turmeric powder sa mainit na kanin niya 1 beses sa isang araw. Hindi niya binago ang ibang bahagi ng kanyang dieta. Turmeric lang ang idinagdag niya. Pagkalipas ng ilang buwan, mas naging stable ang blood sugar niya at nabawasan pa ang kailangang gamot. Makikita sa mukha niya ang tuwa. Paano ito gawin sa bahay? Pagkatapos mong lutuin ang kanin at habang mainit pa ito, budburan lang ng 1 o 2 kurot ng purong turmeric powder. Tapos haluin ito ng dahan-dahan. Yun lang, ang init ng kanin ang tutulong para mailabas ang natural na langis ng spice. Kaya mas maaamoy mo ito at madaling mahalo sa simpleng kanin. Kung hindi ka pa sanay sa lasa nito, magsimula muna sa konti at unti-unting dagdagan habang nasasanay ang panlasa mo. Siguraduhin lang na purong turmeric powder ang gagamitin mo, hindi curry powder. Ang curry powder ay may halong turmeric pero may kasama ring asin at iba pang pampalasa na baka hindi mo kailangan at pwedeng makasama sa tiyan kung sumobra. At kung may problema ka sa gallbladder o umiinom ng tiyak na gamot, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular ang paggamit ng turmeric para sigurado at ligtas. Ang simpleng golden habit na ito ay bahagi ng sinaunang kaalaman sa pagpapagaling at maaaring makatulong sa kalusugan mo sa natural at banayad na paraan. At ngayon sa ating huling rice tip, ihanda mo ang sarili mo sa isang bagay na baka lalo kang magulat. Ang tip na ito ay hindi tungkol sa pagdagdag ng kahit ano. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang kanin pagkatapos mo itong lutuin at pwedeng magdala ito ng napakalaking benepisyo para sa tiyan mo. Isa ito sa pinakamadali pero pinaka-epektibong ugali, ang pagpapalamig at muling pagpainit ng kanin. Yun lang. Walang dagdag na sangkap, walang suplemento. Lutuin mo lang ang kanin, palamigin ng buo at painitin muli bago kainin. Parang simple lang, di ba? Pero ang agham sa likod nito ay kamangha-mangha. Heto ang nangyayari kapag niluto at pinalamig ang kanin. Nagbabago ang anyo ng starch sa loob nito. Nagiging tinatawag na resistant starch. Iba ito sa ordinaryong starch na madaling natutunaw at nagpapataas ng blood sugar. Ang resistant starch ay hindi agad natutunaw sa bituka. Imbes na matunaw agad sa small intestine tulad ng regular na starch, ang resistant starch ay dumidiretso sa large intestine kung saan ito nagiging pagkain ng mga mabubuting bakterya sa tiyan. Ang resulta, mas maayos na panunaw, mas kaunting inflammation at mas malakas na resistensya para itong banayad na tulong na galing sa loob ng katawan. Pero hindi lang yan, ang resistant starch ay tumutulong din para hindi agad tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain, nakakatulong sa regular na pagdumi at nagpapabuti sa paggamit ng insulin ng katawan. Para sa mga nakatatanda na may problema sa blood sugar, panunaw o constipation, malaki ang maitutulong ng simpleng ugaling ito. May isang lalaking nakatrabaho ko, nasa maagat 7 dekada, matagal nang may constipation at sensitibong tiyan. Hindi siya ganong natulungan ng gamot, pero nang simulan niyang palamigin muna ang kanin bago kainin at muling painitin ito, napansin niyang bumuti ang kanyang panunaw. Mas magaan ang pakiramdam niya, mas regular ang pagdumi at mas kampante siya tuwing kumakain.
Paano mo ito masusubukan sa bahay? Pagkaluto ng kanin, alisin ang takip at hayaan itong lumamig sa room temperature ng 30 hanggang 60 minuto. Pwede mo na itong kainin pagkatapos o itabi muna sa refrigerator at painitin muli mamaya o kinabukasan. Kapag pinainit, sapat na ang init na mainit-init lang. Huwag susobrahan para hindi ma-overcook. At tandaan, huwag pabayaang nakababad sa labas ang nilutong kanin ng matagal, lalo na kung mainit ang panahon. Maaring tubuan ito ng bakterya, kaya kung hindi mo kakainin agad, palamigin agad at ilagay sa ref. Subukan itong kainin sa loob ng 1 o 2 araw. Isang maliit na ugali lang, pero pwedeng magdulot ng malalaking pagbabago. Mas maayos na panunaw, mas kontroladong blood sugar at pakiramdam ng balanse na matagal mo nang hinahanap. Isipin mo ito, sa kaunting pagpaplano, ang kanin na isa sa pinakakaraniwang pagkain sa iyong plato ay maaaring maging isa rin sa pinakanakakabuting para sa katawan mo. Ngayong napagdaanan na natin ang 5 simpleng pero makapangyarihang rice tips. Maglaan tayo ng saglit para magmuni-muni. Mag-isa, maaring mukhang maliit lang ang bawat isa. Pero kapag pinagsama-sama, araw-araw sa bawat pagkain, makakabuo ito ng malaking pagbabago. Pagbababad ng kanin, pagdagdag ng 1 kutsara ng suka, paghalo ng kaunting oatmeal, pagbudbod ng turmeric, at pagpapalamig bago muling painitin. Bawat isa ay tumutulong sa katawan mo sa sarili nitong paraan. Pinapabuti ang blood sugar, panunaw at nagbibigay ng mas tuloy-tuloy na enerhiya at kabuuang kaginhawaan. At ito ang mahalagang paalala, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Piliin mo lang ang pinakakayang gawin ngayon at magsimula roon. Kahit isang maliit na hakbang lang ay maaaring magsimula ng malaking pagbabago. Nakita ko na kung paano nakatulong ang mga simpleng pagbabagong ito sa maraming nakatatanda. Mas lumalakas sila, mas magaan ang kilos at mas kumpiyansa sila pagdating sa pagkain at kalusugan. At karapat-dapat ka rin sa ganong suporta. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito o may natutunan ka, pakibigyan ito ng thumbs up. Malaking tulong ito para maabot din namin ng iba. At kung gusto mong patuloy na matuto kasama namin, nandito kami para magbahagi ng mga simpleng tips na suportado ng siyensya, mga payong madaling isama sa araw-araw mong buhay. May alin ba sa mga rice tips na ito ang nakasurprise sa'yo? O may nasubukan ka na ba sa mga ito? Gusto kong marinig ang kwento mo. Malaya kang magbahagi sa comment section. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at magkita tayo sa susunod na video. Tandaan mo, magaling kang ginagawa mo.